Frontal system, umiiral na naman sa extreme northern Luzon, sa may south part ng Taiwan, at mga kalatrat na pagulan na umiiral ngayon silang bahagi ng Quezon Province at ilang bahagi ng Mimaropa at pagitan ng Palawan at west portions ng Visayas. Ikalabing-isang X-flare class naganap kaninang madaling araw at 12:26 AM at inaasahan ang pag-iral ng solar photon-tax at geomagnetic activity ngayong araw na umaabot ng hanggang moderate na G2 geomagnetic storm. Yung possible na wind convergence sa binabantayan, naon siya mi. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, May 13, 2024. Ang oras nating Boss Prime MMK ay ngayong umaga ay alas 9:52 na umaga. Despite na makakaranas pa rin tayo ng tuloy-tuloy na maaraw at malinsangan, kasama na dito sa bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng Northern Luzon, nakakaranas ng ilang mga pagkulog at pagkidlat ngayon dahil nakakaranas ng mga ilang pakalat-kalat na pag-ulan ang bahagi nito ng Quezon Province, especially dyan sa bandang Baler Aurora at ilang bahagi ng baybayin ng Northwestern Luzon, ang bahagi sa may bandang Zambales at ilang portions ng bandang Cagayan Valley sa karagatan nito o pagitan. Dahil sa medyo umiiral pa rin ng eastern lease at meron na namang namumuo kasi ng frontal system, pero malayo-layo pa ito sa may bandang Taiwan. Kaya magkakaroon ng medyo overcast and gloomy ang ilang bahagi na yan ng Northern Luzon. Pero patuloy tayo makakaranas ng maaraw at maalinsangang maghapon. Sa lowest temperature na natala na weather station, kaninang 5:25 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.7 degrees Celsius. Kahapon ay may tuturing na pinakamataas na temperatura nito ngayong May na umabot ng 37.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:32 PM. Ibig sabihin lamang ay umabot po sa 52.5 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na nitala sa amin sa Caloocan since kahapon. Pero kung itatabi natin sa ibang mga heat indexes sa weather station si Pag-asa, ay nangunguna naman sa may pinakamataas na heat index na may 49 degrees Celsius ang Apari, Cagayan. At sumunod na dito ang may talang 47 degrees Celsius dyan sa Rojas City sa Capiz. At sumunod na may 46 degrees Celsius na ang bahagi ng Dagupan sa Pangasinan. Tingnan natin mayroon siyang kasabay na 46 degrees Celsius. Wala na po. So 45 degrees na po. O 45 degrees Celsius na po ang sumunod. Kagaya na lamang dito sa Iloilo at dito sa bahagi ng sa Tuguegarao City. Yan. May kasabay pa pala na 46 degrees Celsius bukod sa Dagupan ay kasama ang Lawag, Ilocos Norte. 46 degrees Celsius din. Halos di kasi masyado makita. Yan, 46 degrees Celsius. So, nanguna ang Apari, Cagayan na may pinakamataas kahapon na heat index. Pumangalawa sa amin sa Caloocan na may record kami kahapon na 52.5 degrees Celsius na heat index. Samantala sa ating PH Extremes in past 24 hours, nanguna naman ang Subic Bay na may pinakamataas na 38.6 degrees Celsius. Lumalabas pangalawa lang kami sa Caloocan na may pinakamainit na temperatura. Sa lowest temperature, dyan sa may Baguio City na may 18.4 degrees Celsius na almost stationary. So, almost stationary lamang sa Baguio City. Sa Inola naman, dyan sa Quezon City, umulan kahapon, pero mga light rain showers lamang at 10 mm ang total rainfall. Hindi umabot sa amin sa Caloocan, so wala kami naitalang pag-ulan kahapon. And so far, nanatiling nasa 71.1 mm ang total rainfall namin sa Caloocan. Samantala, meron tayong space weather na naman. Patuloy po yan gaya ng ating report. Aabot pa ng 3 araw mula nung isang araw na magpapatuloy ang mga space weather status natin, especially yung solar flare at geomagnetic storm. Kasalukuyan nasa G2 moderate ang ating geomagnetic field
Kaya nakakaramdam na naman tayo ng mainit na para tayo nasa loob ng microwave. So far, mataas din ang proton event at yung 10 mega electron volts ay nag-exceed na naman ng 10 proton flux units. However, sisilipin natin kung nag-exceed nga ng 10 proton flux units. According sa ating latest ay hindi pa naman masyado lumalagpas pa, wala pa. So tingnan natin kung mangyari yan. Wala pa tayong arrival ng proton event. Naganap ito ngayong 9:33 AM daw. So tingnan natin kung mag-maximize ito. According sa maximum 10 MeV flux ay umabot ng 207 photon flux units. So mataas ito. Lumalabas, S2, moderate daw ito. Tingnan natin kung pipitik pa ito dahil sa kasalukuyan ay wala pa tayong latest update na umabot nga ng S2 dito. So tingnan natin kung mangyayari yan mga folks. Kasalukuyan, nasa mga 2.10 photon flux units lamang ang pinakamataas na recorded sa aking photon flux monitoring ayon dito sa aking chart. Kasalukuyan nasa 2.10 photon flux units pa lang. So tingnan natin kung mangyayari ang aabot ng 207 photon flux units o S2 moderate. And so far, yung status ng ating may na-record tayo na mataas na X-flare class kaninang madaling araw. Naganap ito kaninang 12:11 AM, kaninang madaling araw. So tulog po ang inyong lingkod kaya hindi agad tayo nakapag-update. Pero automatic na-record naman yan dito sa aking Fibo Weather Space Weather Monitoring. At naganap nga ito kaninang madaling araw at 12:11 AM as C58 at nag-maximum ito as X1.0. May tuturing na ika-11 X-flare na po ito na naganap ngayong month of May. At nag-maximize ito kaninang 12:26 AM at nagtapos ito kaninang 12:38 AM as M4.4 category. So yun po ang nagsimula kanina at saglitan lamang ito nagkaroon ng effect at radio blackout. Kaya expected na magkakaroon na naman tayo ng mga possible biglaang mga X-flare flux. Dahil kahit na malayo na yung tutok nitong sunspots ng AR3664, titingnan natin dito, ayan, kahit masyado na siyang hindi nakatutok sa Earth, eh nagagawa pa rin niyang mag-release ng CME na kung nakatapat sa Earth. So medyo na-detect pa rin ang ating solar flow. At base sa ating NOAA KP Index, forecast ay ngayong araw inaasahan daw na posible pa kumabot ito ng G3, geomagnetic field. Sa ngayon ay nasa G2 pa lamang tayo. So, moderate. At inaasahan daw hanggang bukas ay posible pa ito maglalaro sa G1 geomagnetic field. So, inaasahan natin na solar radiation at S1 abot ng 60% pa in 2 days. At sa solar flare na radio blackout, nasa mataas pa rin, umabot ng 91% in 2 days. So, posible pa siyang umabot ng R3 o greater na nasa 75% ang tsansa. So, between ngayong araw hanggang bukas pa yan ng May. Dahil medyo nakabungad pa rin kahit paano itong region ng AR3664. And so far, sa solar wind ay patuloy pa rin na nagha-high speed yung solar wind. Pinakamataas ito sa 978.9. Kahapon ito, mga alas 10:52 ng gabi. Yan. At kaninang madaling araw, pinakamataas na ang 922.1 km a second yung high speed na solar wind. So malakas-lakas pa rin yung solar wind niya. So medyo noise pa rin kung titingnan natin sa Soho. Yan. Sa LOA. Lasco rather. Makikita natin ay matindi pa rin ang impact ng solar wind sa pinakalente ng Lasco. Makikita niyo po yung impact nito. Yan grabe So patuloy pa rin ang malalakas na impact ng solar wind. So makakaranas pa rin tayo ng patuloy na mga interruption ng radio transmission, GPS dismiss coordinations, kasi possible power grid interruptions, o yung mga medyo fluctuate na mga power grid. So take note sa mga folks ha. At inaasahan naman natin sa Nowcast KP Index ay maaari pa itong magtagal hanggang bukas at hanggang
May 15, 2024 nga po yung inaasahan daw na forecast. So take note yan mga folks. So sa ngayon wala pa ring latest update ng Go Solar Photon Flux na aabot daw ng mahigit 200 photon flux units. So sa real time wala pa tayong nakikitaan pero merong expected daw na alert na aabot daw ng 207 photon flux units. Nag-exceed daw ng 10 PFU kaninang 9:33 AM. So tingnan po natin yan mga folks. So expected ang inospheric PEC range ngayon kasama ang Pilipinas. Kung mararamdaman ninyo parang nakakaramdam kayo ng parang nasa loob kayo ng microwave, di ba? So wala mang masyadong ebidensya pero nararamdaman kasi ng katawan natin yan kahit na makulimlim. Parang mainit o something na may nagra-radiate. At sa ating aurora activity extrapolated so far ay nasa moderate na yung epekto ng Australis. Yan, Australis, medyo maliwanag pa sa kanila. Pero sa North Pole ay bahagya lamang yung auroral activity na makikita. So medyo aktibo pa at expected na magtutuloy-tuloy pa yan. At sa ating region absorption, so far nasa moderate lamang at 20 MHz. So patuloy tayong makakaranas yan. Expected na pwede pa yang mas tumaas. Natiling mababa ang ating HF conditions from 10 meters hanggang 80 meters po. So inaasahan pa rin natin ang medyo mahinang at radio transmissions ng mga nasa ganyang kataas. Mula 10 meters hanggang 80 meters mga po. So medyo may difficulty may mga difficulties sa radio transmission. So expected yan mga folks. Samantala sa ating outside humidity, medyo moderate ang ating relative humidity at 73%. At tumataas ito ng 2% since last hour. 10 hectopascals pa rin na mataas o mahagyang mataas ang ating atmospheric pressure and steady ito since last hour. Pa-high tide pa lamang po tayo, may 2 hours and 30 minutes pa po itong maximum high tide. To be exact, 12:40 PM ng tanghaling tapat. So lalagpas ba ito ng 1 meter kung sisilipin natin? Yes, lalagpas po ng hanggang 1.3 meters ang taas ng high tide mamayang alas 12 mga bandang alas 12 po o quarter to 1 ng hapon. So, pwede po lumayag ang mga mangisda natin dyan sa mga oras na yan at sa mga maliligo, alam na natin ang gagawin. Magsama po tayo ng tagabantay dahil malalim at delikado sa mga kabataang maliligo sa ganyan kalalim na level ng karagatan sa Pangpang. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:28 PM, nasa lulubog to mamayang 6:16 PM. Nasa 25% illuminated na po yung ating waxing crescent o liwanag ng buwan na kasisikat lamang ngayon. Kasisikat lamang ngayong umaga at 9:59 AM. So, nasa 1 degrees pa lamang. So, medyo kakalitaw pa lamang ng moonrise nitong ating buwan. Pero nasa daytime kasi, so medyo hindi makikita. Pero mga bandang hapon, makikita na po yan dahil medyo may liwanag na sa sinag ng buwan. So lulubog po ito mamayang gabi at 11:20 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, partly cloudy daw po ang ating forecast ngayong Lunes na may mga localized thunderstorms daw na posibleng magaganap. Chance daw ng pagulan 100%, so inulit ko 100% po. Pero hindi natin sure kung dito mismo sa amin sa Caloocan o sa paligid ng Metro Manila. Ibig sabihin, pwedeng sa Quezon City ito uulan, bandang Taytay o bandang Makati o bandang Mandaluyong, depende na po sa daloy ng panimula ng pag-ulan mula dito sa may bandang Baler, Aurora. Dahil dito po unang nakakaranas ng mga kalat-kalat ngayon at makikita natin sa ating lightning detection system, meron tayong at least 15 cloud to ground active lightning strike dito sa may bandang Quezon Province at maaaring depende yan sa daloy nito ng water vapor na kung makakatawid pa dito sa bahagi ng Quezon City at posibleng dumaloy dito sa Caloocan. So depende po yan kung yung ulan ay magpang-abot dito sa Caloocan. So magdedepende na lamang yan sa magiging isolated showers. Pero 100% po ang sansan yan. At bukas magiging maulap din daw ang maghapon. Bukas po yun ng Martes. At may mga localized thunderstorms na po na iiral. 87% daw ang tsansa ng ulan bukas. So mukhang maulan po ang Lunes natin hanggang bukas ng Martes. So hopefully mangyari yan. At sa highest and lowest temperature natin inaasahan
maglalaro lamang sa maximum of 35 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 27 to 28 degrees Celsius. Mapapansin niyo medyo bawas daw ang temperatura natin at mukhang nasa 35 degrees Celsius ang posibleng pinakamataas na temperatura natin ngayong araw. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita nga po yung frontal system na naman na umiiral sa may bandang extreme ng Batanes Group of Islands sa may bandang Taiwan. So, ang Taiwan ngayon nakakaranas sila ng grabing mga localized thunderstorms dyan at mga moderate and heavy rain showers po dyan. Dahil salubungan po kasi ng malamig dyan, dulot ng ating stilis na sumasalpok dito mula sa silangan. Yan, yung stilis. At yung malamig na hangin sa may bandang Taiwan na sumasalubong dito na nagdudulot po ng frontal system dito. Yan. O yung shear line. Marami kasing nalilito kapag may shear line daw kasi tuwing amihan season lamang daw po nangyayari yun. Hindi po. Hindi ibig sabihin pag sinaming shear line ay tuwing amihan season lang po. Tatandaan natin ang hilagang bahagi o northern hemisphere kadalasan ay malamig po na hangin ang dumadaloy sa kanila dyan. Yan. Mas madalas po high pressure area sa kanila dyan dahil malamig. Typically yan, madalas mas malamig ang temperatura dyan dahil minsan may mga pagkakataon yung daloy ng jet stream ng malamig na hangin sa northern hemisphere mula North Pole, medyo mas bumababa ito ng bandang Saipan, Taiwan, yan, bandang southern ng southern part ng Japan. So minsan bumababa yan, dumadaloy yan pababa eh. Ngayon, bakit minsan pag tuwing amihan ay madalas ang shear line sa atin? Kasi po, babaligitin natin, kapag tuwing may amihan po tayo, merong hangin na nanggagaling sa Siberia na bumababa at kumikilos po ito ng mula diyan sa may hilagang silangan at bumababa ito ng southwest, ganyan. So tuwing amihan season kasi, yung malamig na hangin mula Siberia, nagsisirculate yan at ganyan bumababa yan. Ganyan kasi ang galaw ng northeast monsoon natin tuwing amihan season. Para sa mga kababayan natin na hindi tinatandaan yung ating klima. Tuwing amihan season, ang hangin po na nanggagaling sa Siberia o yung malamig na hangin, kumikilos po yan ng paganyan, pa-circulate. At mula dyan sa may hilagang silangan, nanggagaling yung malamig na hangin at bumababa ito pa southwest. Kaya ito nagkakaroon ng northeast monsoon o northeasterlies. Kapag may northeasterlies, mapapansin ninyo yung ating mga frontal system. Kung ngayon, wala po kasi tayong northeast, wala po tayong amihan, pero may nakikitaan tayo na frontal system dito, di ba? Pero kapag tuwing amihan, ang nangyayari minsan ang frontal system bumababa yan din sa may bandang northeast Luzon. Minsan mas bumababa pa yan ng Visayas at minsan pa nga Mindanao pa bumababa yung frontal system. At yung namamagitan dito na sumasalubong sa mainit at malamig na hangin ay nagdudulot o nakakabuo dyan ng shear line na tinatawag. Yung kumpol ng cluster ng kaulapan dyan na lumilinya na nagdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Yun po ang kaibahan. Ngayon kasi wala tayong amihan, so mapapansin nyo, typically, ang pinakamababa na frontal system na umaabot ay typically doon sa may bandang northeastern Luzon lang, ganyan. Very rare, minsan very rare cases po na yung frontal system bumababa ng hanggang dyan sa may bandang northeastern Luzon. At yung pagitan na yan ay maituturing pa rin yan na shear line. So, wag po kayo malilito pag sinabing may shear line o frontal system, pareho lamang po yun. Alam naman natin, si Pag-asa, maraming mga termino yan na tinatawag eh. Mula sa panahon ni Ka-Eni Baron, kung natatandaan ninyo sa mga kaedadan ko, ay ang tawag madalas ni Ka-Eni Baron dati ay tail end of cold front. Yan. Cold front, laging binabanggit ni Ka-Eni Baron dyan. Ngayon, sa panahon ngayon, kay Pag-asa, maraming tawag. Yung tinatawag natin na frontal system o yung shear line na tinatawag. Yan, shear line. Yan. O frontal system. Pero, iisa lamang po yun mga folks. Ang pinaka-context nito, as long na may nagsasalubong na malamig dito sa itaas, yung cold air, yan, yung malamig, yung cold, at yung mainit na hangin mula dito sa may bandang silangan natin. Typically kasi yung mainit nanggagaling sa silangan yung easterlies nga po natin. Kapag yung easterlies sumasalpok dyan sa pagitan na yan, nagkakaroon po talaga ng shear line o frontal system. Frontal system na yan,
Makikita ninyo sa satellite imagery yung mga kumpol na mga kaulapan. Gaya dito, yan, makikita ninyo sa satellite imagery, yung pagitan na yan, yung maliwalas dito sa baba, tapos dito maulap. So, siyempre, pag nagsalubungan ng mainit at malamig, siyempre, ang mangyayari, di ba, mausok. Ganun po ang nangyayari dyan. Nagkakaroon ng mausok, pero dito sa ating planeta ay maulap. At nagdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan, parang hindi na walang pinagkaiba yan sa nagpapakulo po tayo ng tubig, at kapag lumamig po yung itaas niya at inangat natin yung takip, nagkakaroon po ng droplets ng tubig doon sa ilalim ng takip. Which is similar po sa nangyayari dito sa ating weather systems kapag nagkakaroon ng frontal system o shear line. Ganun po ang nangyayari dyan. So, wag po tayo malilito, hindi po kahit nagkakaroon ng frontal system kahit tag-init, ibig sabihin tuwing taglamig lang po o amihan season lang, nagkakaroon ng shear line. Mali po yun ha. So, ibahin po natin yung pagkakaintindi sa ganun po. Ganon din po sa mga pag-ulan, hindi porket na hindi pa tag-ulan, ibig sabihin hindi na tayo nakakaranas ng mga trough system o yung mga trough o equatorial trough na tinatawag o yung trough na nagdudulot po ng mga malalakasang pag-ulan dito sa bansa. Lalo na't nakakaranas ngayon ng pag-ulan ang bahagi nito ng Quezon Province. So, naintindihan na po natin yan mga folks ha. So, balik po tayo agad sa ating analysis forecast muli. At mula dyan sa may bahagi ng Apari at Batanes Kutub Islands at ilang bahagi ng Ilocos Norte, pababa na yan ng bandang Pangasinan at Zambales, ay patuloy tayong makakaranas ng maaraw at maalinsangan. Pero unti-unti, magkakaroon tayo ng unti-unti pamuo ng mga partly cloudy to mostly cloudy at naka-forecast nga po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog, lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon, dyan sa parte na yan ng Cagayan Valley, Isabela, Casiguran, Aurora at pababa ng buong bahagi na ng Quezon Province at kasalukuyan nga po na inulan ang parte nito ng Balen, Aurora, Polillo Islands at ilang bahagi ng Camarines Norte. At dyan sa bahagi naman ng Central Luzon, pababa na yan ng Bulacan at Metro Manila ay magiging partly cloudy, overcast nga po tayo, so medyo gloomy rin tayo at asahan din ang naka-forecast nga po at posible pa rin tayong makakaranas ng isolated rain showers na may mga ilang pagkidlat at pagkulog. So, abang-abang na lamang mga folks at magdala ng pananggalang na lamang just in case bumuhos ang biglaang malakas na ulan. At mula sa Calabarzon area, magiging partly cloudy rin ang mararanasan dyan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. Kabilang na ang parte ng Mindoro, yan, sa may bandang Oriental at Occidental Mindoro. Makikita natin ng mga partly cloudy dyan at kung sisilipin kung heavy rain potential, bahagya nga pong nagkakaroon ng mga cluster ng heavy rain potential dyan nga po sa may bandang Quezon Province, kabilang na ang bahagi ng Mindoro at Marinduque. Lalo na ang parte ng Palawan, nakakaranas po kayo ng mostly cloudy at asahan din ang mga moderate and heavy rain showers, lalo na sa may bandang Puyo. Yan, kung titingnan natin using Himawari 8, ay pakikita natin ang El Nido hanggang San Vicente Rojas, Dumaran, Araceli ay nakakaranas ngayon kayo ng moderate and heavy rain showers. Ingat po sa potential na flash floods. At mula po ito Prinsesa hanggang Batarasa, magiging partly cloudy to mostly cloudy din po at asahan ang mga kalat-kalat at isolated rain showers. Magdala na lamang ng pananggalang sa ulan anytime mga folks. At mula dyan sa bahagi nga po ng Calabarzon na nabanggit natin kanina at parting Bicol Region, asahan ng mga partly to mostly cloudy ang ilang areas ng Camarines Norte, hanggang dyan sa may bandang Tumbawak, Karamuan at bandang Mount Isarog. So expected pa rin ng mga localized thunderstorms ang iiral, especially sa bandang hapon po. So magdala po ng pananggalang sa ulan. At bukod sa tinding sikat ng araw, dahil makakaranas din kayo na biglang pagsulpot ng sikat ng araw mula dyan sa bahagi ng Basud, Sipokot, pababa na ng Naga, at ilang parte dyan sa may bandang Iriga. So hopefully magkaroon ng isolated rain showers, pero nasa 44% daw na tsansa ng uulanin ang bahagi ng Iriga. So swertihin na lamang kung bumuhos. At mula dyan sa may bandang Ganatbatan, Legazpi, hanggang Sorsogon, magiging maliwalas at paalinsangan ang inyong panahon dyan. Kabilang na ang Catanduanes at bahagi ng Burias Island at Masbate ay makakaranas kayo ng medyo maaliwalas at katamtaman na panahon, kaya asahan ang humid na temperatura. So medyo mataas ang heat index ninyo dyan. And the rest ng Southern Luzon, mula dyan sa bahagi ng Romblon, Tabias Island,
ay makakaranas po kayo ng ilang partly cloudy. So may isolated rain showers din ang iral, especially sa hapon. Magdala na namang ng pananggalang ng just in case magkaroon ng mga ilang light rain showers ang iiral. Sa Visayas naman, sa may kanlurang bahagi ng Panay Island, sa San Jose de Buenavista hanggang San Joaquin, asahan din ng partly tumusil kauding iiral at isolated na may ilang kalat-kalat na mga pag-ulan na may possible na mga localized thunderstorms. Pero maaaring panandalian lamang yan. Hindi gaya sa hilagang parte nito ng Alibo, Malay, Rojas City, Estancia Batad, hanggang dyan sa may bandang Pasig City, medyo maalinsangan po ang iiral sa inyo dyan mga folks. So huwag pa rin magbibilad sa tinding sikat ng araw. Patawid na yan ng bandang Iloilo, Bacolod, hanggang dyan sa may bandang San Carlos City. Medyo maalinsangan po ang iiral dyan. Pero pagbaba ng Negros sa Oriental, sa may bandang Kawayan, hanggang Kabangkalan, medyo magiging partly tumusil cloudy po nga po ang iiral at sa kanimugan ng Negros Region, magiging partly cloudy ang iiral. So medyo may mga isolated rain showers kung naka-forecast dyan hanggang dyan sa bahagi ng Dumaguete. Pero mula central ng Visayas, ng buong Cebu at Bohol, malinsangan po ang iiral sa inyo dyan at humid. So wag po masyado ma-dehydrate at uminom ng maraming tubig dahil patuloy pa rin makakaranas ng maaraw at maalinsangang panahon hanggang dyan sa bahagi ng Leyte at Eastern Samar. Wala tayong nakikita na heavy rain potential sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. So, maalinsangan po ang iiral sa inyo dyan. Pero may mga isolated rain showers sa parte ng Leyte pagsapit po ng hapon na naglalaro sa hanggang 10 to 15 millimeters daw po kung uulan just in case. So, case to case po na magkakaroon ng isolated rain showers sa silangan ng Visayas. Pero pagsapit ng Mindanao, magiging partly cloudy ang iiral sa bahagi ng Surigao del Norte, ilang bahagi ng Dinagat at Siargao, and the rest ng Surigao del Sur magiging partly cloudy ang iiral. Pero magkaroon man ng mga light rain showers, typically sa mabandang Surigao del Norte, ilang bahagi ng Agusan del Norte, bandang Campos de la Valley, and the rest ng eastern ng Mindanao. So kasama na ilang bahagi dyan sa may bandang Campos de la Valley, pababa na yan ng Gobyerno Generoso. Pero the rest ng Davao Region, ng Davao Oriental hanggang Davao del Sur, kasama na ang Sorcia din, ay makakaranas kayo ng katamtaman lagay ng panahon. May ilang partly cloudy. So, isolated rain showers lang din ang iiral pagsapit po ng hapon. So, posible pa rin kayo makakaranas ng biglaang buhos ng ulan mamayang hapon. So, magdala na lamang ng pananggalang bukod sa tinding sikat ng araw ngayong tanghali. Pero pagdating ng hapon, asahan ang mga ilang moderate and some heavy rain showers. Lalo na po dito sa binanggit ko kanina sa may bandang Campos de la Valley at the rest ng Eastern Mindanao. At mula naman dyan sa bahagi ng Northern Mindanao, mula Cagayan de Oro, papasok ng Iligan sa may sakop ng BERMM ng Marawi hanggang Kapatagan. Ay despite na katamtaman ang lagay ng panahon sa inyo dyan, partly cloudy po ang umiiral. So dyan sa bandang Cagayan de Oro, may mga ilang chances o 12% kayo na chances na magkakaroon ng mga ilang light to moderate showers. So magdala pa rin ng pananggalang, hindi lang sa matinding sikat ng araw dahil mas mangunguna po ang very humid na temperature sa inyo. Papasok na yan ng Osamis, Dapitan, hanggang Sindangan at Pagadian City ng Zamboanga Peninsula. Pero sa kaduluduluhan po ng Ipil sa Zamboanga Peninsula, papasok ng Siocon, Sirawai, hanggang bandang Zamboanga City, magiging partly tumusilikaw din pong iiral sa inyo dyan at asahan ng mga ilan kalat na mga pakulan na may ilang pagkidlat at pagtulog. So medyo gloomy o overcast po ang lagay ng ating panahon generally sa buong bansa. May mga parteng bahagi nito na magkakaroon ng mga ilang moderate and heavy rain showers, lalo na dito sa bahagi nga po ng Quezon Province ng mga taga Aurora, Baler. Ingat po sa potential na flash floods po dyan dahil patuloy pa rin kayong nakakaranas ng mga moderate and heavy rain showers ngayong tanghali. Samantala sa ating tropical cyclone assessment monitoring, wala na po tayong ina-expect na nakikitaan na active na anomaly rito. Kaya na ating unang analysis ay napakaliit talaga na potential na nabuo ng mga low pressure systems na nabantayan natin ng mga nakarang araw. Maging sa ating bagong binabantayan na possible na convergence, kung sisilipin natin yung latest convergence na data feed, makikita natin ay mababa at very insignificant na po ang nakikita natin dito. So yung pinost natin na ating minomonitor sa loob ng 55 hours ay pansamantala na natin muna itong dinidissolve dahil wala na po tayong namataan dito na anumang upward low convergence. Bagamat may pinapakitang forecast o extended forecast yung ating global spectral model mula sa data feed ni GMA,
So titingnan natin kung magkakatotoo yan dahil lumalapit nga po ito sa may silangan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang extended forecast niyan hanggang May 17 to May 18, 2024 po yung extended forecast niyan. So within dyan sa duration na yan ay ating titingnan kung mangyayari at kung sisilipin natin sa latest GFS model, makikita natin doon sa unang binabantay natin may convergence ay may namuo nga pong isang active low pressure area dito. Ayan, oh. Pero medyo kumikilos ito pahilaga na lalapit sa may bandang Guam. So yun po yung pinapakita dito na extended forecast ng computer models. Sa ECMWF, insignificant din at trough lamang ang nakikitaan dito. Kay NABGEM naman ay mas aggressive po ang nakikitaan na circulation. Sa may southwest ng Guam naman ito mabubuo. Ayan, oh. So titingnan pa rin natin kung babalik yung convergence nating binabantayan kahapon, ng isang araw, na susunod kay 92W. Sa ngayon, wala po tayong inaasahan na sama ng panahon na mabubuo ngayong susunod na 2 hanggang 3 araw. So, bantayin mo natin, titingnan natin yung behavior ng extended forecast na ito ng mga computer models mula kay NABGEM at GFS. Dahil may nakikitaan nga po na forecast na may low pressure area daw na mabubuo. Well, typically, dyan talaga manggagaling yan. At tingnan na lang natin in real time, dahil sa real time, wala pa tayong nakikitaan na kasunod na anomaly sa ngayon. Bagamat tayo may mga forecast talaga na naglalaro sa more than 20% chance na may mabubuo talagang low pressure system dyan. So, abang-abang na lamang, within 3 days, wala naman tayong naasahan na may makikitaan pa. So, tingnan natin mga folks. So, kamusta naman natin yung level ni Angat Dam? Well, patuloy pa rin ang pagbaba ng water reservoir. Yan, no? So, nabaliwala lang yung buhos ng ulan ng mga nakang araw. Na mula kahapon sa 183.43 meters, ngayon ay nasa eksaktong 183 meters na lamang ang natitira kay Angat Dam. At patuloy pa rin itong nababawasan ng negative 0.43 meters sa loob ng 24 oras. So, mahigit sa 2 meters na po ang kulang nito sa pinaka-very critical level rule curve ni Angat Dam. So, napakalaki na po ang nabawa sa kanya ng critical level niya. So, expected pa rin niya na tuloy-tuloy ang pagbaba ng water level ni Angat Dam at patuloy pa rin na dumadaos-dos ang level nito. So, kahapon medyo naka-recover ng bahagya dahil nga po umulan ng isang araw. Tapos ngayon, patuloy na naman ang pagdaos-dos niya. Yan, oh. From 183.43, ngayon 183 meters na lamang. So, yung 43 meters ay naubos na po since kahapon. So, patuloy pa rin ang pagdaos-dos ni Angat Dam at patuloy pa rin bumababa ang level ng tubig. At ayon naman sa ating General Flood Advisory warnings mula sa data feed ni Pag-asa, nakataas daw ang pagbaha o possible na pagbaha dito sa BARMM, sa may bandang Marawi, sa Lanao del Sur, at ilang bahagi dyan sa parte ng Malabang at dyan sa may bandang Lake Lanao at bandang Parang. Sa bahagi naman ng Cotabato, dyan sa may bandang Maguindanao, ay nakataas din daw na possible of flash flood. So, ingat na lamang just in case. Pero sa ngayon kasi medyo katamtaman ang medyo umiila sa inyo dyan. Pero anytime, lalo na sa hapon, expected pa rin ang posibleng pag-boost biglaan ng ulan. So, abang-abang na lamang mga folks. Kahapon at since kaninang madaling araw, ay nakaranas kayo ng heavy rain showers dyan since kahapon. Sa ulat lindol naman tayo, so far wala namang nadedetect na very active na malalakas sa paglindol. Bagamat may mga may mga nadedetect na ilang mahihinang paglindol sa aking seismograph kaninang 8:31 AM. So, kung titingnan natin dito, ay wala naman sa bahagi ng data PDP box. Wala naman tayong na-detect na magnitude 4.0 pataas since 12 AM. So, mukhang sa labas ito naman sa naganap. At sigurado ko ay dito yan sa may bandang Indonesia, bandang Sulawesi, Indonesia. Yan. So, yung pagyanig siguro dito ay na-detect. At kung titingnan natin, naganap ito 8:28 AM naman kaninang umaga. So, ito nga po yun, malamang. Yung medyo na-detect nito na aking seismograph kaninang bandang 8:31 AM na po yung arrival. So malamang ito yon sa may bandang Sulawesi, Indonesia, magnitude 5.2. Pero malalim yung epicentral depth nito at 272 kilometers. Naganap ito kaninang 8:28 AM oras
natin sa Pilipinas. Pero sa data feed ni PBox, wala namang masyado na-detect na magnitude 4.0 pataas. Pero may mga kukunti pa lamang yung mga ilang paglindol dito. So kung bibilangin natin ang total earthquakes natin hanggang ngayong araw, yan, i-load natin. Marami-rami na po ang total earthquakes natin, ha. Total of 513 earthquakes na po ang may tala sa atin. 494 dito is magnitude 2.0 pataas. 16 dito ay magnitude 4.0 pataas at wala pa rin nadadagdagan sa tatlo na remainder na magnitude 5.0 pataas. At so far, wala naman tayo na itala pa na magnitude 6.0 pataas hanggang sa kasalukuyang nire-report ko ito. So, yun lamang po at very active ang mga paglindol pa rin sa bandang southeast ng Visayas, Eastern Mindanao at bandang Southern Mindanao area. Mas marami pa rin ang mga pagyanig dyan mga folks, so ingat po sa mga kababayan natin dahil mas yanigin pa rin ang bahagi ninyo dyan mga folks. Sa ating astronomical event, meron tayong bukas sa conjunction ng Mercury at ang Aries. So ipopost ko yung buong detalye niya sa Facebook page. Abang-abang na lamang mga folks. At meron na po tayong 6 hours para sa conjunction ng Uranus at ng Haring Araw. So yung ibig sabihin lamang yan, yung Uranus, magtatago yan sa likod ng araw. So hindi natin makikita ng ilang linggo siguro. Mga 2 weeks o 3 weeks. Hindi natin alam yung pinaka-eksakto. Pero mga ilang linggo yan, medyo hindi natin matatanaw ang Uranus dahil magtatago yan sa likod ng Haring Araw. So, yun nga po. Hindi siya ma-observe pag punta niya sa pinaka-far side nga po ng Haring Araw. So, medyo matatapos muna yung pinaka-apparition niya. Siguro mga susunod pang mga 2 o 3 linggo. Estimated yan, ha. So, yun lang po yung magaganap after 6 hours. Pero bukas, magkakaroon na ng conjunction na Mercury at Aries. Popost natin yung detalye na mamaya-maya sa ating Facebook page. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, May 13, 2024. Hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, May 13, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.mimoweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga sa ating report. Makikita na lamang dyan dahil very dynamic naman yan na makikita. At every second, every minute, nagbabago kagad ang ating updates. Dahil nga po, napaka-dynamic nito, lalo na sa aking weather station sa Caloocan, sa gustong malaman ang real-time events at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.